Ng napakainit na desyerto sa Bahrain, may isang puno na matayog pa rin nakatayo kahit wala itong malapit na pinagkukunan ng tubig. What a tree! Yan ang Shaharat al-Hayat o ang tinatawag na Tree of Life o Tree of Hope. Simbolo ito ng pagiging positibo dahil nananatiling matayog at buhay sa gitna ng tuyot na desyerto. Maraming scientist ang namamanga sa patuloy na pagtubo ng puno sa kabila ng malupit na panahon sa kinatatayuan nito. Malayo rin ang lokasyon ng puno sa supply ng tubig pero kitang-kita pa rin na luntian ang mga dahon nito. Wala pang nakaalam kung paano ito nabubuhay pero paniwala ng mga eksperto, aabot sa 50 metro pailalim ang mga ugat nito, sapat para makakuha ng tubig. Dapat alam mo na marami ring haka-haka sa pagtubo ng puno. Doon daw ang lokasyon ng Garden of Eden. May mga naniniwala ring pinoprotektahan ito ng ancient god of water ng Babylonian at Sumerian mythology na si Enki. Yan ang dapat alam mo. Hello mga kasansi at mabuhay! Panibagong episode naman po ang inyong matutunghayan ngayong year 2. Salam! Shilonek, Shakbarek, Shaalumek, Kaypalhal, marhaba mga kasansi, isa na pong malamig na biyernes ang pagsasamahan natin dito lang sa And Quiz the Podcast! Alright! Ako mga kasansi, mga mag-iba. Oo. It's very, very windy, cold talaga. Natatawa ako Sam kasi ibang trip to. Ibang level na ito pinagagawa natin sa amin. Kasi nga mga kasansi, narito po kami ngayon sa Tree of Life! Ayan. Oo. I think siguro nakikita nila sa background natin, although medyo madilim sa area. Pero nandito po kami ngayon mga kasansi sa Tree of Life, which is area dito ating mga mamagita. Sakir area. Normally, ang Tree of Life mo, meron po talaga mga spotlight yan. Pero sad to say, under maintenance daw po siya. Yes, siya parang inaayos talaga. Yes. Saka ngayon may kita nyo dito mga kasansi, although medyo madilim nga, nakabarikada na siya, nakabakod. Nakabakod na. Kasi ako nung before, nakakakita ko sa puno na yan. Nakakaupo nga dyan, di ba sa mga branches niya? Yes, pero iba ngayon, kasi nga talagang nagkaroon na siya ng bakod, nilagyan na siya ng backyard. At yung mismong puno po, meron na siya talagang nakasecured na rin siya ng mga bakal. Correct. Hindi na siya pwedeng pasukin ng mga tao. Oo. So, ito rin na-feature din natin ng ating first season natin. Oo, yung first season natin. Yung tourist spot na meron dito sa Bahrain at isa na nga po ang Tree of Life. Parang naalala ko yung episode na yun. Parang ito yung sa Pinasarap. Yes, episode 3 yata na. Parang 4 or 3, something like that. Yes. Mga kasansi, talagang we're so happy ngayon. Narito na tayo, although maganda kasi mag-shoot dito pag gabi kasi ganito malamig. Oo, sobrang lamig. At saka, inabol na rin natin kasi alam mo naman ang mga Sakir Camp up to February 20 na lang. Yes, before Ramadan, talagang mababanish na siya. Kasi kung makikita nyo dito mga kasansi, sobrang daming mga tent. Oo, sobrang daming mga area, ang daming mga pumupunta every weekend. Diba? Yearly yan yearly. Yearly. Before, I think ang nagsisimula yata itong before starting ng winter season. Winter season, parang November may mga setup na sila. Kasi by that time malamig na, no? Correct. Ito nga, patapos na rin yung winter at papasok na rin po yung Ramadan, is talagang matatapos na rin yung mga tent na dito. Kaya I'm very thankful sa Bahrain government kasi talagang yearly to nila ginagawa. And ngayon talagang may mga restrictions na at saka parang may registration ng mas maaga. Correct. Tsaka hindi lang basa-basa pwedeng tumayo ng tent dito, parang may mga permits, may mga process silang dapat sundin. May mga compliance. Correct. At syempre, we are so thankful kay Ate Grace ng Al-Amir Manpower kasi yung pinunta nating tent dito, doon tayo nag-celebrate ng mga happenings. Thank you, Miss Grace. You're so generous talaga. Correct. Ang dami. Tsaka yung ating mga manpower agencies dyan talagang super thank you. Yes. So yun, pakadami nila. Pag-usapan natin ang Tree of Life, Mama Biba. Tree of Life, yes. Nano mo ba ito kung ano bang klaseng puno siya? Na-identify ba siya? Hindi ko siya na-identify as per kasi parang pag malapitan siya, mukha siyang sampalok. Minsan ipil-ipil, no? Yung mga ganon. Kasi, pero grabe yung texture ng mismong puno talaga. Kasi nung araw, talagang yung ibang mga tao, kasi nga dahil sabi nga nila is a miracle tree. So talagang kasi nga nasa gitna siya ng disyerto na wala namang katubig-tubig pero nabubuhay. Nabubuhay at talaga mga oil refinery
ang nasa gilid ng Tree of Life, di ba? At kaya yung mga tao, yung pinaka mismong balat ng puno, ang ginagawa nila is tinutungkab nila yung balat. Yes, correct. Tapos ginagawa nilang gamot. Nilalagay nila sa langis. Oo, at syempre ano po ito, almost 400 plus years Oo, na. 400 plus years na. I think kami 500 years na yata ang Tree of Life. And as per research din, ang Tree of Life is nasa, kumbaga, under investigation siya ng UNESCO. Yes. Kasi nga mga kasansi, ito pong Tree of Life, sinasabi nila, is nasa Bible. Nasa Bible. Kung saan nagsimula si Eva at Adan. Yes. Napakalaking napakalaking break to sa bahari. Patunayan talaga nila na ito yung puno na yon. One of the tree or branches na siguro to, no? Siguro branches na nga yan. At you can't imagine that dumaan sila dito. Oo, nakakaloka. Nalasa na kaya yung ahas. Pero kwento lang naman talaga, hindi naman specifically ahas talaga yung lumabas na animal doon, di ba? Pero kasi siya yung may hawak ng apple, di ba? Yes, hindi rin mismong apple. Oo, di ba? Putas, nag-identify lang sila ng... Kaya nga. So, syempre, nakaka-amaze at saka syempre, hindi natin alam kung kathang isip yan or ano siya, haka-haka. Oo. Pero patuloy yata yung i-investigate kung totoo yung ganong mga paniniwala. At talagang sinisecure na rin nila yung Tree of Life. At saka, syempre, dahil nag-shoot tayo ngayon dito, parang gusto kong magtabi-tabi. Yes. No? Tabi-tabi tayo doon sa ating mga... kung sino man yung nakatira dyan. Sorry po, pero kailangan, gusto lang natin mapakita sa ating mga kababayan. Ganda ng yung tahanan ng Tree of Life. Hindi natin nais manggulo, pero talagang spot na rin po na talagang makita din ng ating naman. So maganda. Ayun, parang gusto ko lang i-cherish nung araw, Sam. Yes. Nakakailang akit ako dyan. Kasi mostly, pumupunta dyan ng mga Pilipino kapag yung sinatawag nilang Muharram. Kasi talagang super sarado talaga yung Muharram. May picture pa ako humiga pa ako sa isang branch dyan ng puno na. Ewan ko ba, from 2016 or 2017 napuntahan ko to. Then lately lang yung ating just last January din. Tapos ngayon na yung pinakang latest natin. I remember, January to yun. January tayo. No, this year din. Yes. Sobrang lamig mga kasansi. Hindi ko talaga kaya. 5 degrees yun, Mama Biba. Ang lamig talaga. Nag-overnight kami dito. 5 a.m. kami nag-sunrise. Yes. Sa Tree of Life. Alright na mga kasansi. Isa pala na episode. Sobrang lamig na episode. At ngayon nga dito tayo sa Tree of Life. Medyo marami na kami. Sobrang lamig. Lamig, grabe. So yun ako. Bisitahin natin yung mga kababayan dito sa Bahrain at ibang GCC ang Tree of Life. Esther! Ay! Esther! Bakit gising na gising tayo noon? Ewan ko, siguro yung karakter na ininom natin. Ang sarap ng karakter. Sino mo na yung dala noon? Ate Khadija yan. Ay, sa Ate Khadija. Shout out kay Ate Khadija. Salamat sa masarap mong karakter. Correct. Ayan, talaga nga. Ito pati, saan kalaman din natin mga kasansi, yung paligid kasi po ng Sakir area, o mismo yung Tree of Life, is mga oil refinery, Mama. Oil refinery. Kuya, kung may makikita kayo mga... Pag pumunta kayo dito, may makikita kayo mga pipe. Yes. No, yung talaga mga sa daanan ng mga langis. Andito yung BAPCO, yung Alba, di ba? Kaya laging mostly talagang surrounded po ng mga pulis para to protect yung lugar niya. Kasi nga palibasa nga mga gas, mga petrol yung nandiyan. Which is, yan din yung nagiging blessings ng punong ito. Yung diba? puno, oo. You can't imagine na meron sa ilalim nito yung mga oil. Oo. Diba? Pero buhay siya, no? Buhay siya, as in green na green. Walang nagdidilig dyan, walang irrigations dito. Or walang tubig, as in. Oo, yung... Wala. Yes, yung... Di ba pag naka-landscape ka, meron ka talagang mga sprinklers, tubig, pero dito talagang as in wala na bubuhay siya. Minsan lang din umulan dito, pero as in, kung makikita nyo siya, green na green. Paano kaya yung mga kasansi? Kasi alam mo kung iisipin ko na yung puno
walang nagdilig pero buhay. Minsan din naman iniisip ko siguro ang ugat nito nasa ilalim na talaga. Tsaka gano'n ba kalaki, no? Gano'n kayong lalaki na yan. ugat? Kasi parang naka-elevate siya mga kasansi. Medyo parang pabundok yung puno niya. Oo. Yung nasa ilalim niya medyo parang pabundok. Siguro yun yung mga ano niya. Ugat na, no? Feeling ko katawan na kasi kanina, katulad ng sinabi mo kanina, Sam, na parang mga branches na yun, nakikita natin yan, ano? Oh, kasi may mother puno pa yan sa ilalim. Yung banda yun, no? Yung parang nakalaylay na yun, di ba? Parang nakasayad na siya sa ano eh. Sa lupa, no? Ay, yung inupuan ko before. Talaga? Naupuan ko yun, tapos umakit-akit pa ako. So na. Sad to say nga lang, kaya lang talagang kasi medyo nagkaroon na ng barrier, nagbakod na sila. Dahil ngayon mga tao, binobalatan nila yung puno, nilalagay nila sa ugat. Pangalawa, napasok pa siya sa UNESCO. Talagang pinoprotect po at ini-preserve ang punong ito. So, paano yun kapag napatunayan talaga nila na? Oh my God, siguro itong area na to, siguro may sarili na siyang alam mo yung dome or you can't imagine na may malaking building or malaking salamin na nakabalot sa kanya na hindi na pwedeng hawakan. Hindi na pwedeng galawin, no? Hindi na pwedeng hawakan. It's luckily, naranasan natin yun. Yes, Kaya talagang, sabi ko, very thankful na nahawakan ko siya. Nakaupo ako sa kanya, nakahiga ako sa kanya, nakalambitin ako sa puno na yan. Ay, teka Sam. Yes. Kung mga nakakapanood dito, kung may mga pictures kayo, please i-comment nyo. Yes, i-comment nyo sa ating YouTube, Facebook, sa Instagram, kahit saan. I-flash na dyan sa comment section. Na ma-post nyo. Yes, talagang it's highly appreciated. Yes. Na i-comment nyo yung mga pictures nyo dito. Whether nasa Bahrain pa kayo o wala na kayo sa Bahrain. I-upload nyo dyan mga kasansi at mali natin may pipiliin tayong magagandang pictures. Why not? Di ba? Bongga kaya yun. Correct. So yun, at ito pa another chapter tayo mga kasansi, mga mabiba. Kasi nga, this year, 2025, medyo napaaga yung Ramadan. Oo nga, ang aga. Diba? Lagi naman siyang paatrasado eh. Atrasado, no? So I think ngayon, March 1 ang start. March 1 ang start. So, another 1 month ayuno na naman. Pero I think last year, anong month ba? Katapusan katapusan ng March. March, okay. Katapusan ng March. So umuurong na siya ngayon. Umuurong hanggang sa minsan nga parang I was remembered siguro few years back nung ang Ramadan tumapat talaga ng Pasko. December. Tumapat talaga ng Pasko. Really? Yes. Kaya nakapag-celebrate naman yung mga Pilipino, tsaka yung other nationality na Christian. Pero up to 3 o'clock lang. 3 o'clock? Oo, yes. So ngayon kasi ngayong din season, medyo malamig pa. So yung Ramadan time ngayon is winter season pa rin. Maganda rin sa kanila, dyan sa yung Ramadan ngayon, malamig. So, kasi syempre kawawa rin naman yung mga kapatid nating Muslim na nagpa-fasting. Kasi syempre pag mainit ang panahon, fasting na nga sila, lalo pang umiinit ang ulo nila. Diba? Ngayon, sitting pretty sila. Yes, relax. Tulog talaga sila sa umaga kasi malamig ang season. Kaya nga from Sam and Chris, advance Ramadan Kareem. Yan, so season na po tayo ng Ramadan. At syempre, mapapanood na tayo sa panibago nating oras muli. Naku, oras na naman ba yan? Every 6 o'clock na po kami ng gabi. 6 o'clock? Yes, 6 o'clock na po ng gabi ang mapapanood for this Ramadan season lang. This Ramadan season lang naman. Pero yung ating mga pagtapos ng Ramadan, balik na tayo sa dating time slot. Noon time natin. Dating time slot po ulit. So, syempre, to respect, as respect and also to give way the Ramadan seasons or yung Ramadan na ayan kasi yung parang pag-aayuno nila kung sa ating mga Kristiyano pag-aayuno. So ano ba yung mga dapat abangan this Ramadan season sa atin? This Ramadan season, I hope na meron tayong mapipictures na 2 hotel, inshallah. Our productions team are still working on it. At so we pictures natin yung kanilang iftar, gabga. And syempre, at hindi lang yun, syempre ang Sam and Chris the Podcast Production, meron din kaming gabga. Yes! Manabangan ninyo mga kasansi kung ano ba yung nangyayari sa gabga, kung ano ba yung ginagawa, that time.
Nako, i-feature natin yan at kasama natin ang buong Sansi team. Very true. We're so excited yan, Mama Biba. Kahit, syempre, kasi alam nyo, tuwing Ramadan, for information lang, ang fasting nila, anong oras ba? 4 a.m.? 4 a.m. start na. Until 6 o'clock. Pagkat may araw, pag alam na, kasi may mga sinisilip yan eh. So, pag nakita na nila talagang yun na yung time ng kainan na, ayan na. Yes. So, 1 month yun. So, ito nga, siyempre, nagbibigay tayo ng respect sa mga Muslim kasi dito may mga rules kasi sila. Pag nahuli kang kumakain outside, sigarilyo. Yes. Nako, pag-inom. Mapupunta ka sa Colombia. Naku, parang alam mo pag mga ganyan mga season, nahihirapan na naman ako sa. Alam mo kung bakit? Diba? Kasi walang bukas na restaurant. Correct. Tsaka, mahilig dyan ang mga Kristiyano, mga TNT. Diba, tago ng tago para kumain. Para magkape, para uminom. Siyempre, minsan alam mo nangyari sa akin, uhaw na uhaw talaga ako. Pumasok ako sa cold store. Sabi ko, baya. Sabi ko, uhaw na ako. Pwede ba akong uminom? Sabi nga, pumunta ka doon sa may likod ng super Diyos ko, parang nakalahati ko yata yung 1 liter. So, sobrang uhaw ko. Kahit kami sa opisina, may mga mata doon, may mga camera. Tumatago kami sa toilet para uminom. Para uminom, no? Yes. Kasi talagang hindi kaya. Kailangan talagang... Siyempre, hindi tayo sanay sa mga ganyan. Pero yung iba, sinasanay nila na mag-fasting. Kasi daw parang yung pag-fasting, di ba, Mama Biba? Pampalinis din ang kanilang organs, may tuka. Yes. Saka yung mga naglilinisin daw ng kasalanan nila. Yes, yan ang lahat. Kaya, alam mo, nakakaawa rin sila. Pag yun talagang yung mga deboto talaga. Pag nakikita ko. Yung mga matatanda. Yung talagang lulugo-lugo talaga, Yung iba talagang alam ko talagang nagpa-fasting. Yung iba naman talagang parang lugu-luguan lang kasi walang tulog. Puyat. Tsaka talagang talagang hindi natin maiwasan. Disclaimer lang. All our Muslim friends and everything. Siyempre. Nandyan talaga yung kanilang yung mainit ang ulo. Talaga. Kailangan talagang itatansya mo sila. Hindi mo sasabayan yung init ng ulo kasi nga season of Ramadan. At hindi rin sa kanila pwede magalit. Kaya nga. So yun. So, syempre, syempre during the Ramadan, yung parang yung first 10 days yata, yung yargao nila. Yung di ba kinanta mo yung last year? Yung mga bata. Sige, kantahin mo nga. 1, 2, 3. Yargaon, adat alekom, wayassalam, min bait salam alekom. Ayun. Yun yung para sa mga bata. Sa mga bata. Diba? Ayun yung may mga daladalang basket, tapos may mga nuts. Candy. Namimigay ng candy. Tapos suot-suot nila yung mga makukulay na damit. Yes, at maranasan ulit natin yan dito sa ating mga kababayang Muslim. Dito po sa Bahrain. Talagang maraming mangyayari pa. Diba? At talagang malamig talaga. So, malamig pa din dito sa Sakir. At makikita natin, feature natin, makikita natin yung mga ibang mga tents dito. Talaga ng mga inedbaw. Para silang isang community na isang community talaga sila. Kita sa Kandabok Bahrain. Alam mo, sa tuwing winter season lang pumiliwanag talaga ni lugar ng Tree of Life. Hindi lang 100 cocktails ang kain. Dami. Tsaka pag dating na nung summer, may kita may talagang discircle. Wala na, plain as in plain lang. Ang matitira na lang isang Tree of Life. Akala po mismo napadaan ako dito. That was na Ped natin. Ped. Doon napadaan po, akala ko tuwari. Okay. Kasi nga napapapakati lote talaga. Tsaka recently lang naman kami sa Makate. Ito lang mga nakara siguro mga 3 years. 4 years ago. Nag-open yung Makate. So yun. At talagang gusto pa natin magkwento pero you're running out of time. Diba? So tatapusin na natin yung ating episode for today, mga kasasin. We're so happy and glad na kasama natin kayo ngayon dito to give the opportunity lang. Sure. Ang Tree of Life. Yes. And we're so thankful that maraming salamat sa ating mga supporters. Mga social media accounts, patuloy mo rin yung pag-subscribe, pag-like at pag-share ng ating mga social media. Kanila pa ating Facebook, ang ating YouTube, Instagram, and of course, ang ating TikTok. Yes, ang mga nakasubscribe, share, like, share, mga kasansi. Share mo lang, we have promotion. Yes, mga kasansi, if you're looking for any STC line, like SIM Broadband, Voice SIM, Fiber, and 5G,
please call 330-4047 and all the legit agent from Estes will deliver a request at your doorstep. Correct. Kaya thank you so much. Syempre, maraming salamat din sa ating mga kasahan, sa ating mga manpower secretary. Yes, kasama. Thank you so much. Oo, sa mga nag-pack things food of the night. Maraming salamat. Ayan, pinaplas natin mga natin. Syempre, we are so thankful sa lahat ng ating mga supporters talaga. Syempre, at production. Yes, kay Mr. D, maraming salamat. Tonight talaga ako sumugod sa after their gig. No, at maraming salamat din sa ating production, ating makeup artist and wardrobe. Yes, maraming salamat po. At Miss H, maraming salamat. At syempre, si Miss K ng art. Kung sino pa pwede nating pasalamatan? Ang dami pa. At yung alapira, yung nakaraan. Di ba alapira, Miss Christina ng brand? Yes, si Kelly. Thank you so much. At ang ating Derek. Ayan. At syempre, ito mga nakaraang week din natin. Salamatan din natin ang ating mga royal guests. Yes. Ito po ang ating Miss Universe Bahrain 2024, si Miss Sherina. And of course, ang ating sikat na actor, si Telefericky. Yes, ang dual citizen. Oo, dual citizen na. Filipino citizen / senior citizen. Maraming salamat, Mr. Albert Martinez. Yeah. Ayan, ako yun mga kasasi talagang thank you so much. So yun, ako see you all again this Ramadan season mga kasasi. Talagang maraming salamat. This has been Sam And Chris, the podcast! Salam, Shlonek, Shakbaret, Shaalumek, Triple Hal. It's another Friday called... Sorry. Tama. Oo. Sandali lang. Oo. Ano yun sa nag-iingay na yun? May nandiyan yata. Ano yun? Sila yun, mga nakatambay doon. Okay. Mga battle. Mga battle. Sige. Okay.